Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Mula pa sa simula, malinaw na hindi ito isang karaniwang kwento, kundi simula ng isang katotohanang hindi mapakali. Matagumpay ang operasyon, ngunit ang pinakanakakatakot na mga salita ay binitiwan: nerve damage. Dalawang salita na sapat upang durugin ang lahat ng pag-asa ng pamilya. Natigilan si Edward, nakatitig sa kanyang anak, ang mga paa na minsang tumakbo, tumawa, nangarap, ngayoy walang buhay. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang tanong, paano kung hindi na sila bumalik? Hindi umiyak si Ashley, hindi sumigaw. Sa halip, nagbigay siya ng mahinang ngiti at nagsabi, "Ma'am, ayos lang ako." Ang ngiting iyon ang tuluyang bumasag kay Edward, sapagkat ang pinakamasakit ay kapag ang anak ang siyang umaalo sa magulang. Tahimik na umiyak si Regina, ngunit ang kanyang mga luha ay hindi lamang para kay Ashley, kundi para sa sariling pagkakasala, sa galit na hindi niya mailabas, at sa katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Ang katahimikan ng ospital ay hindi kapayapaan, kundi babala ng paparating na unos. Bawat isa ay nababasag sa loob at bawat lihim ay unti-unting lumilitaw. Nakatayo sa harap nila ang tanong, hanggang saan ka handang lumaban para sa pamilya? At saan nagtatapos ang pagpapatawad kapag ang kapalit ay buhay ng isang bata? Puno ng isang matibay na pasya ang isip ni Edward, na anuman ang sakripisyo, anuman ang sakit, kailangan niyang maibalik ang ngiti ng kanyang anak. Ngunit walang habag ang realidad. Ang mahinang tinig ni Ashley na nagsabi, "Ayos lang ako, basta magkasama tayo," ay lalo lamang nagpalalim ng bigat. Sapagkat minsan, ang pinakasimpleng pangarap ang pinakamahirap abutin. Habang lumalalim ang gabi, bawat isa ay unti-unting lumalapit sa isang desisyon. Isang desisyong magbabago ng lahat. Isang desisyong wala ng balikan. At sa sandaling iyon, naging malinaw, hindi lamang laban ni Ashley ang nakataya, kundi ang mismong pag-iral ng pamilya. Samantala, sa ibang sulok ng kwento, lumitaw ang isa pang sugat. Pinili niya ang papel bilang coach, hindi bilang ina. At nakita iyon ni Jenny. Nagpakita siya ng malasakit, ngunit mali ang oras. Tigil. Mag-focus ka sa sarili mo. Isang hindi nakikitang sampal, hindi pisikal ngunit malalim ang sugat. Nanahimik si Jenny, ngunit hindi umurong. Sapagkat minsan, ang malasakit ay hindi maaaring manatiling tahimik. Doon nagsimulang magbago ang pananaw sa kanya. Hindi lamang siya isang performer, kundi may puso, may lugar, at may tinig, kahit hindi sigurado kung dapat siyang magsalita. Sa kabilang dako, may mga bulong ng plano, isang bitag, isang aksidenteng hindi tunay na aksidente. Ilalagay natin sa harap ng CR, isang simpleng bagay, ngunit sapat upang pabagsakin ang isa. Hindi nila nais pumatay, hindi pa. Sapat na upang sirain ang isang performance, sapat na upang alisin siya sa kompetisyon. At doon naging malinaw, hindi lamang ito laban ng talento, kundi laban ng espiritu. Lumapit ang gabi. Dumating ang mga magulang, mga ngiti, yakap, pag-asa. Ngunit hindi lahat ng ngiti ay totoo. May isang pares ng mata na nagmamasid, nag-iisip, nagbubuo ng mga piraso. Ang makita si Jenny ay nagbigay ng alaala, isang koneksyong hindi dapat nagkaroon. Posible ba ito? Ngunit wala ng oras. Nagsimula na ang palabas. Sa backstage, tahimik na nanalangin si Jenny. "Lord, nasa iyong mga kamay na lahat." Isang simpleng panalangin, ngunit puno ng takot. Bigla, sakit, sigaw, maling hakbang. Nagtagumpay ang plano. Hindi malinaw, hindi tiyak, ngunit sapat upang alisin siya sa entablado. Habang lahat ay naghahanap sa kanya, tumindi ang tensyon, kumalat ang kaguluhan, at nagsimula ang palabas. Nawala si Jenny, ngunit nagpatuloy ang pagtatanghal.
Mula pa sa simula, malinaw na hindi ito isang karaniwang kwento, kundi simula ng isang katotohanang hindi mapakali. Ang kapalaran ay hindi naghihintay, hindi pumipili ng tamang oras. Dumarating ito eksaktong sa sandaling hindi ka handa. Ito ay hindi na basta isang paligsahan, kundi isang magulong labanan kung saan hindi lamang mga pangarap, kundi ang mismong katotohanan ang nakataya. Kung babagsak ka, ikaw ang pipili kung babangon ka muli. Ang mga salitang iyon ay nagpapaalala na lima lamang ang muling tatayo. Ngunit gabing iyon, hindi lang talento, kundi mga lihim at kasinungalingan ang handa ng sumabog. Umangat ang mga ilaw sa entablado, nagsisigawan ang mga tao, at isang tanong ang bumalot sa lahat. Ang kaaway ba ay ibang tao o ang sariling kahinaan? Kung ang tagumpay ay nakukuha sa pagbagsak ng iba, tagumpay ba iyon o isang magandang kasinungalingan? At kung ikaw si Jenny, lalaban ka pa ba? Alam mong may gustong magpabagsak sa iyo? Sino ba talaga ang nasa likod ng sabwatan? At kung pipili ka, talento o integridad, alin ang magiging sandata mo? Hindi tumigil ang kaguluhan. Tumugtog ang musika, sumayaw ang mga manlalaro, kumalat ang halakhak, ngunit dama ng mga manonood ang kawalan. Dagdagan ng enerhiya, sigaw ng coach, pinupuno ang hangin, ngunit hindi nito natakpan ang usok ng tensyon. Sa likod ng kurtina, nagmamadali ang mga tauhan. Hanapin siya ngayon! Bawat sandali ay parang patalim na tumatama sa pagkakataon ni Jenny. Sapagkat sa mundong ito, kung wala ka, papalitan ka. Ganun kasimple. Sa madilim na pasilyo, nakahiga si Jenny, hawak ang kanyang ulo, naguguluhan. Hindi niya alam kung aksidente iyon o sinadyang itulak siya. Dahan-dahang nilalamon siya ng takot. Laro ba ito ng kapalaran o sabwatan ng tao? At saka may aninong lumapit. Hindi upang tumulong, kundi upang siguraduhin na hindi na siya makakabalik. Masyado kang kumikislap. Kailangan nating patayin ang iyong liwanag. Malinaw ang layunin. Alisin siya magpakailanman. Ngunit si Jenny ay hindi taong nananatiling nakahandusay. Dahan-dahan, masakit, ngunit tumayo siya. Bawat hakbang sa entablado ay parang umiikot ang mundo. Nahihilo ang kanyang ulo, ngunit sa bawat hampas ay lalo siyang tumitibay. Sapagkat ngayon, hindi lamang pangarap, kundi ang katotohanan ang nakataya. Umabot sa rurok ang pagtatanghal. Mas mabilis, mas matindi, nakakahingal para sa lahat. At dumating ang pagkakamali, isang maling hakbang, isang sirang nota, at agad na nakatutok ang lahat ng mata. Parang domino, sapat na ang isang pagkakamali upang magsimula ng pagbagsak. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Si Jenny, pawis na pawis, pagod, halos hindi makatayo, ngunit naroon. At sa sandaling iyon, tumigil ang oras. Hindi inaasahan, hindi handa, ngunit sa pinakamahalagang sandali siya bumalik. Kumalat ang mga bulong sa mga manonood at nagbago ang lahat. Hindi na ito kwento ng perpektong pagtatanghal, kundi ng pagbabalik, ng pakikipaglaban, ng muling pagbangon. Sumali si Jenny sa huling bahagi. Walang ensayo, walang pahinga. Ngunit bawat galaw ay may bigat, galit, katotohanan. At nagbago ang atmosfera. Hindi na lamang sila isang grupo, sila ay naging isang kwento. Kwento ng sakit, sabwatan, at pagtangging sumuko. Pagkatapos ng huling tugtog, katahimikan. Isang segundo, dalawa, tatlo. Sa kabiglang palakpakan, sigawan. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa likod ng kurtina, may malamig na mga mata na nakamasid. Ang pagbabalik ni Jenny ay nangangahulugang nabigo ang plano. At kapag nabigo ang plano, may kailangang magbayad. Dito nagsimula ang madilim na kabanata. Ang tanong ngayon, sino ba talaga ang nasa likod nito at hanggang saan sila handang pumunta? Kung kaya nilang saktan ang isa para sa isang pagtatanghal, ano pa ang kaya nilang gawin para sa tagumpay? Ngayon,
Nasa iyo ang pagpili. Mananatili ka bang tahimik o ilalantad ang katotohanan, alam mong may kapalit? At kung ang tagumpay ay nakatayo sa kasinungalingan, tatanggapin mo ba ito o lalayo? Gaano mang kasakit, hindi dito nagtatapos ang kwento. Sa katunayan, dito nagsisimula ang tunay na labanan sapagkat madalas, ang totoong digmaan ay nagsisimula lamang kapag namatay na ang mga ilaw sa entablado. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.